Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilalayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaod kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabay na nila ang kanilang mga lambat, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam natin kung gaano ka-effective at kung gaano ka-makapangyarihan ang prayer o dasal. Maraming mga nangyayaring himala, milagro dahil sa dasal. May mga nagkakaasawa kahit 40 na, kakaanak. May mga nabubuong pamilya. May mga buhay na nababago. Nagbo-boom ng mga negosyo. Nakakaahon ng mga negosyo. May mga gumagaling na mga may sakit anuman ng karamdaman ng mga ito. May nagkakasundong akala mong hindi magkakasundo. May mga naiiwasan tayo at nalalampasan tayong mga aksidente, maging mga kalamidad dahil sa dasal. Ang Panginoon naman din kasi ang nagsabi niya. Halimbawa, ang sabi niya sa Mark 11:24, "Whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Dagdag pa niya. Ang sabi niya sa Mateo 18:19, na kung dalawa sa atin ay magkakasundo dito sa lupa, sa panalangin, ito'y ibibigay ng kanyang amang nasa langit. At napatunayan natin iyan. Kaya nga tayo patuloy na nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal sapagkat we know based on our experience that we cannot really underestimate the power of prayer. Pero alam po ninyo, parang may kulang kapag tayo ay nagdarasal o humihingi sa iba ng dasal. Parang may kulang. At yun po ang ating pagninilayan sa pamamagitan ng ating unang pagbasang napakinggan. Sapagkat dito, ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, pinagdarasal niya sila. And I quote, "Mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos. Naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan niyo." Gawin natin simple, ha? Paraphrase natin. Nang marinig namin itong tungkol sa inyo, lagi namin kayong ipinagdarasal. Alamin natin, ano yung narinig ni San Pablo sa mga taga-Kolosas? Sapagkat yun ang naging dahilan kung bakit niya o nila sila pinagdarasal. And it would mean for us going back sa mga naunang bersikulo. Pero huwag kayong mag-alala, isa-summarize na lang po natin. Sa verse 1 hanggang 8 ay sasabihin doon kung ano yung nalaman ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. They are doing well. They are good and they are doing good.
matatag ang pananampalataya, tumutulong sa kapwa, nakaka-inspire ng iba, nakapagbibigay ng pag-asa na ipapadama sa komunidad nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan nila, etc. Ito yung dahilan kung bakit sila patuloy na ipinagdarasal ni San Pablo at ng kanilang mga kasamahan. Ito, again, they are doing well. At ito, mga kapatid, ang sinasabi kong madalas na kulang kapag tayo nagdarasal o humihingi sa iba ng dasal. Kasi madalas, kapag tayo nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal, ito yung mga pagkakataon that we are not okay and we are not doing well. Kapag may sakit, may problema sa negosyo, may problema sa ministeryo, may problema sa pamilya, we are in a bad situation. Okay yun. Okay yun. Sabi ko nga kahapon sa aking sermon, kapag may kailangan ng tao, halimbawa may sakit siya, mas lumalapit siya sa Panginoon. Okay yun. Sapagkat sino pa ba ang ating pinakaasahan kundi ang Panginoon? Pero ito yung sinasabi kong kulang. Tama na humingi tayo ng dasal sa iba at magdasal tayo when everything is not so fine. Pero ang sinasabi kong kulang ay magdasal pa rin tayo ng patuloy at humingi pa rin tayo ng dasal sa iba even when everything is very fine. When we are okay and when we are doing well. Ito ang dahilan ko bakit kapag may nagpapabless sa akin ng mga religious articles dito, at kahit na kapag may mga dumadayo, kapag nag-bless ako ng rosaryo, lagi kong sasabihin, pray for me. Pray for me. Sa mga dumadayo, madalas narinig niyo ako sinasabi ito sa inyo. Pray for me. And it's not because may problema ako. Gusto ko lang na ipagdasal ako kahit okay ako at okay ang ginagawa ko. Natatawa nga ako kung minsan sa aking mga kaibigan pag tinatext ko o sinasabihan din ng pray for me. Kasi may iba siyang magsasabi, magtatanong, Father, okay ka lang? Iniisip agad nila, meron akong pinagdaraanan. Hindi ba po pwedeng humihingi lang talaga ng dasal upang kahit okay ako ay mas maging okay pa? At upang kahit okay na yung ginagawa ko ay mas maging okay at better pa? Ito yung tatlong rason kung bakit dapat tayong magdasal at humingi rin ng dasal sa iba kahit na okay tayo at okay na ang ginagawa natin. Unang rason, we will not be forever okay. Darating ang pagkakataon, will not be okay. Darating ang pagkakataon ng problema, ng pagsubok sa buhay na ito, gustuhin man natin o hindi. At maigi, maganda na bago dumating ang mga problemang ito ay nakapagpondo na tayo na panghahawakan natin so as not to be discouraged. At ito yung lagi na nating pagdarasal at pagdarasal sa atin ng iba. Yun ang magiging pondo natin, ang panghuhugutan natin kapag nagkaroon na tayo ng mga problema. Kaya nga madalas, marinig natin, lalong-lalo na sa mga matatanda, when we are okay and when we are doing well, sa anumang mga karir o trabaho sa buhay, kahit sa pag-aaral, kapag okay ang ating mga ginagawa at pinapakita, ano sinasabi sa atin ng mga matatanda madalas? Huwag kayong makalilimot sa Diyos. Diba? Katulad din ng sinasabi ng aklat ni Sirach, habang tayo raw ay dumadakila, matuto tayong maging mapagkumbak. Kumbaga sa building habang tumataas, mas dapat lumalalim ang ating pundasyon. At yun yung pundasyon ng isang malalim na relasyon sa Panginoon na nagdarasal na at pinagdarasal na ng iba kahit wala pang nagiging problema. Yun ang panghahawakan natin later on sapagkat darating at darating ang panahon that we won't be okay. Pag dumating yun, paghandaan na natin. Kasi bago pa man dumating, mayroon na tayong malalim na relasyon sa Panginoon natin. Dulot ng ating palagi ang panalangin, maging ng panalangin ng iba para sa atin. Pangalawang rason, yung kasing mga taong okay at may ginagawang okay, tumutulong sa iba, nakaka-inspire ng buhay ng iba, ito yung mga favorite target ni Taning na paproblemahin, na sirain, o hindi mga ba't ang sinasabi, ang demonyo ay parang magnanakaw. Nanakawan ka ba niya kung wala siyang mananakaw sa'yo?
nanakawin niya yung magandang disposition mo at yung magandang ginagawa mo. Dahil tinik ka sa lalamunan niya, masakit ka sa kanyang mga mata, sagabal ka sa mga plano niya. Mabuti pa nga po yung hindi ganong okay. Dahil may sakit, may problema sa pera, may problema sa pamilya. At least alam nila na talagang kumikilos ang diablo sa buhay nila. Kasi pinahirapan sila. Papaano kung okay tayo? At okay naman din yung ginagawa natin. Meron tayong tendency na hindi tayo maging aware na kumikilos, double time, extra effort ang demonyo para sirain tayo, para nakawin anumang magandang disposisyon at ginagawa natin. And so, people who are okay and who are doing well should always pray, should always be prayed for para mas maging sensitive sila sa panunokso ng diablo at sa constant need nila sa Diyos na tanging pinanggagalingan ng lakas nila. So that's the second one. The third point is this. Mahalaga na yung mga taong may ginagawang okay ay malaman nilang may nagdarasal para sa kanila. Tulad ng ipinaalam ni St. Paul sa mga Colossians. Because that would basically show you are appreciating the good things they are doing. Ako, it matters a lot to me kapag may nagsasabi sa akin, Father, pinagdarasal kita, sana okay lagi ang kalusugan mo, sana bigyan ka palagi ni Lord ng lakas, dahil marami kang natutulong ang mga tao, marami kang na-inspire na tao. Father, I'm praying for you. Kasi while it is okay to be okay and to do always things that are okay, it is difficult also to remain that way. Mahirap magpakabait, pero mas mahirap manatiling mabait at manatiling gumagawa ng mabuti. At tulad ng sabi ko, favorite na target ng demonyo, yung mga tao nagpapakabuti at patuloy na gumagawa ng mabuti. Hence, mahalaga at malaking bagay na ipinagdarasal natin sila. Lalo pat sasabihin natin sa kanila kung bakit natin sila ipinagdarasal. At yun ay dahil mabuti tao sila at mabuti yung ginagawa nila. Mahirap magpakabuting asawa, mahirap magpakabuting anak, mahirap magpakabuting kapatid, mahirap magpakabuting kaibigan, mahirap magpakabuting amo, empleyado. Kaya kung meron kang asawa, anak, kapatid, kilalang ganito na nagpapakabuti, pagdasal mo para manatili siyang mabuti. At better kung masasabi mo sa kanyang pinagdarasal mo siya at sasabihin mo rin ang dahilan at yun nga ay dahil sa siya'y mabuti at may ginagawa siyang mabuti. Pinagpadarasal kita, anak, para manatili kang mabuti sapagat yung pagiging mabuti mo nakawawala ng pagod namin, ng iyong mami, ng iyong daddy. Pinagdarasal kita, tol, kasi napakabuti mo. At yung pagiging mabuti mo talagang malaking tulong sa amin ng mga kapatid mo. Pinagdarasal kita, boss, sapagkat napakabuti mo at yung pagiging mabuti mo ay nagbibigay ng pag-asa sa amin ng mga empleyado. And if ever dumating yung mga pagkakataong magkaroon sila ng problema, sabi ko nga, we will not be forever okay, o ma-disappoint sila, ito yung babalik-balikan nila. Yung katotohanan na may nagdarasal para sa kanila at may nakaka-appreciate ng mabuting ginagawa nila. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam
kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong tiringhin ng Diyos ang sabi. Panginoon, narito po ako sa iyong harapan at humihingi ng lakas sa iyo. Kahit wala akong masyadong problema, humihingi ako ng inspirasyon sa iyo para manatiling mabuti para sa iyo at para sa iba, lalo na para sa aking pamilya. Dahil may mga pagkakataon na napapagod din, naghahanap din, nahihirapan din. At kung sakali man dumating din ang pagkakataon ng anumang problema o suffering, ngayon pa lang ay isinusuko ko na buhay ko sa iyo. Kung sana po akong pababayaan sakaling dumating ang mga bagay na ito. Hallelujah! Hallelujah ng Diyos. Hallelujah! Pasalamat sa siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mababayaan. Paniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay punin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos ay kung lalapit ka kay Jesus at maniwala ka na pinagkarasan ka, maging ng Panginoon, na manatili kang masahan, na manatili kang mabuti. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, lalo pat kung makikipagtulungan ka sa pinagkarasan para sa iyo ni Kristo. Ang magsikap na maging mabuting tao. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aaral. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakalob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagkiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal, alalahanin ng ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihagyan kami sa lahat.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pananalangin at patuloy na pagtulong sa aming simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.